Kumusta? Mabuti! For today's video. Agang-aga pa lamang ay may bagong ganap na agad si Nilush at paglabas ko nga ng aking kwarto ay yan na agad ang bumungad sa akin. Aba, ipagsasampay ba naman dyan sa loob ng bahay ang kanyang mga damit na hindi ko pa nalalabhan? Nakalagay yan doon sa may labahan at ilang piraso pa nga lamang kaya hindi ko pa isinasalang sa may washing machine. Wala nga maisip na gawin si Nili kaya yan ang kanyang napagtripan at minsan nga ay isa-isa pa niyang tinitiklop ang mga labahin. At dahil hilig mo naman yan Nilush ay mas mabuti pa ata na magtayo na lamang tayo ng laundry shop para may mapagkaabalahan ka. Kahit nga paulit-ulit ko siyang sinasabihan na huwag pumunta dun sa may labahan ay talagang makulit si Nilush at paulit-ulit niya pa din na ginagawa. At ayun nga't isa-isa ko nang inilagay sa may palanggana habang sinesermonan si Nilush at nangangatwiran pa nga at hindi niya daw alam na labahin yan. Buti na nga lamang at hindi niya binasa dahil minsan ang ginagawa niya ay binabasa niya muna bago niya isampay. Kahit nung nabubuhay pa nga si Lola ay lagi din kaming kagulo dahil sa pagiging pasaway ni Nilush. Kahit nga si Nilush na lamang ang aking alaga ay talaga naman nakaka-stress pa din at pati nga yung sampayan isabi ko huwag niyang pakialaman at baka masira at wala kaming gagamitin kapag nag-winter. At ay nga't nagkusa na at siya na ang nagbalik sa kanyang kinuhanan at magaan lamang naman yan at kayang-kayang buhatin niya ni Nilush. At bago pa nga ulit may sampay ni Nilush nang hindi pa nilalabhan ay isinalang ko na nga dyan sa may washing machine. Hindi nga marunong si Niling maglaba at kahit nga gumamit ng washing machine ay hindi rin siya marunong. Lumabas nga kami niyan at bibili muna kami ng diaper at kapag lumalabas nga kami ay isinasabay ko na din ang pagtatapon ng basura. Pati nga sa pagtatapon ko ng basura ay nakabantay sa akin si Nilush at akala mo'y matatakasan. Kahit nga sa paglalakad, minsan ay nakapwesto ako sa kanyang likodan at kapag nawala nga ako sa kanyang paningin ay namamalahaw na yan at panay ang tawag sa akin. Mase? Bingo Villa, Bingo Villa. At ayun nga't kilala din naman ni Nilush yung bulaklak na nadaanan namin at Bingobilya daw, ayun pala ay Bugambilya. At ang mga oras na yun nga ay may mga nakatambay na din dyan sa labas na mga matatanda. Habit na talaga nila dito sa Israel na araw-araw ay lumalabas ng bahay ang mga matatanda at kadalasan nga ay may nakakasalubong kami na kahit sobrang tanda na ay mag-isa lamang na naglalakad at tulak-tulak ang kanyang walker. At ang makakuha ko ng diaper ay titingin naman daw siya ng sabon ang kaso'y wala siyang makita nung kanyang gusto na Lux. Todo hanap nga dyan at ang sabi ko'y saka na lamang siya ulit bumili dahil napakadami pa naman niya sabon sa bahay. Kapag lumalabas nga kami gusto niya ay lagi siyang mayroong bibilhin at hindi nga siya nagsasawa kahit pare-pareho lang din naman yung kanyang binibili. At kapag hindi niya nga nabili ang kanyang gusto ay malungkot siya at minsan nga ay nagkakasumpong pa. Dumaan na nga din kami dyan sa may kalapit na tindahan at bumili naman ako ng garbage bag at disposable gloves. At nang pauwi na nga kami ay sabi sa akin ni Nilush ay bumili daw kami ng Charmaine. Isa yan sa paboritong prutas ni Nili at kasama na ngayon yan sa kanyang daily routine na pagkatapos namin mag-walking ay kakain siya ng Charmaine at saging pagdating ng bahay. Apat nga lamang ang aking kinuha dahil meron pa naman siya sa bahay at sabi din ni Rapi ay magdadala din daw siya sa bahay. Tapos na nga ang tag-orange at clementina dito sa Israel at ng mga panahon na yan ay meron pa namang konting nakukuha si Rapi sa kanilang taniman. Pupunta sana kami niyan sa bilihan ng mga damit at ibibili ko sana si Nili ng pants ang kaso ay nagyaya na siyang umuwi kaya bumalik na kami. At pagdating nga ng bahay ay merienda time na si Nilush, meron saging, Charmaine at yogurt drink. Maaga nga kami lumalabas kaya maaga din kami nakakabalik at kapag naglalakad-lakad lamang kami ay inaabot kami ng 1 oras at kapag meron naman binibili ay minsan ay inaabot kami ng 1 oras at kalahati sa labas. Ganun na nga ngayon ang buhay namin ni Nilush, araw-araw ay nasa labas kami hindi katulad dati na madalang pa nga sa patak ng ulan kung makalabas si Nili. Maraming nagbago sa pagkawala ni Lola, yun nga lamang ang hindi magandang naidulot kay Nili ay hanggang ngayon ay hindi pa rin siya gumagaling. At ay nga't pagkatapos kong maliguan ay sabi niya sa akin ay gusto niya daw pumunta sa kwarto ni Lola. Aliki! At sabi ko nga ay pumunta siya kung gusto niya, kaso'y natatakot daw siya na mag-isa sa kwarto ni Lola. Alangan naman samahan ko na tumambay sa kwarto ni Lola ay anong gagawin namin doon kundi ang magpanggap na pareho kaming matapang habang nakatambay. Niyaya ko na nga lamang si Nilush na alisin niya laman ng lamesa at sabi ko ay papalitan namin ng cover. At ay nga't paiyak na naman si Nilush ng dahil lamang sa resibo at sobrang napakaiyakin nga ni Nilush at hindi nga pwedeng lilipas ang 1 araw nang hindi siya iiyak. Siguro nga kung nabubuhay pa si Lola ay baka magaling na din si Nili.
Yun nga lamang iba ka ako ang tuluyang nagkasakit kung nabubuhay pa si Lola dahil sa sobrang stress at puyat sa pag-aalaga sa kanila. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.